Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsu, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Naman ang permanenteng pagkawara nin pagdangog. Partikular na sinasabi ni Tariela ang China Coast Guard vessel na may hull number 3103 ang nagamit ning LRAD para iharas ang BRP Cabra tanganing pugulan ang pagrani kani. Ipinahay pa ni Tariela na rinibayan kan China Coast Guard 3103 ang China Coast Guard 3304 tanganing illegal na magpatrolya sa parte ng exclusive economic zone ka Pilipinas. Sa ibong kang pangaharas kan China Coast Guard, dahil managpatanyog digdi ang BRP Cabra kan Philippine Coast Guard. Panagos man ang ginigibong lakdang kan BRP Cabra para maiwasan ang paglaog sa coastline kan Zambales. Panagos man ang pagkataon ng radio challenge kan Philippine Coast Guard sa China Coast Guard, asin sinabing ansay ng presensya balga sa Philippine Maritime Zone Act as in United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kinumpirmar kan Philippine Statistics Authority PSA na kinakaipuan pasubot ng karagdagan na budget na kinakarkulan 36 bilyones pesos para sa mga pinjenteng national ID tangaling mai-release na ini sa publiko. Ipinahayag ni Deputy National Statistician Rosalinda Bautista sa launching ng PSA helplines as National ID Integration dahil palandharoy panagos mangrari subot tinatrabaho ang nasambit ng backlog sa National ID. Dagdag niya pa, may ginigibo naman silang paagi. Pag-alis sa 91.7 milyon na nagparehistro para sa National ID kan 2024, kinakakulan na sa 55 milyon pa sana ang nai-release kang PSA. Naapektahan man ka mga nakalis na kalamidad ang online registration kan National ID. Mientras tanto, mga tugang ipinahayag man kang Philippine National Police na sumiragat na sa 903 na pulis ang natanggal sa serbisyo kanagtarikod na taon huliman sa manibaybang kaso asing kasalan. Ipinapahiling kan datos kada PNP na 5,457 pulis ang hampang sa administratibong kaso kung saan 903 ang tinanggal sa serbisyo, kabali na ang 5 lieutenant colonels, 6 na majors, 12 kapitan, asin 5 lieutenants. Mientras tantong 2,765 man ang tinawaning kastigo. Mientras tantong 2,691 ang na-dismiss o napawarang sala. Sa mga pinatawan ng kastigo, 1,112 ang sinuspindir. Kabali na ang sarong colonel, 19 lieutenant colonels, 29 majors, 30 kapitan, asin 22 na lieutenants. Kabali sa iba pang kastigo, ang demotion, forfeiture of salary, reprimand, restriction, asin withholding of privileges. Sinusugo man ni PNP Chief General Marbil ang pagbubugtak ni 20 pulis na kinasuan sa multi-billion pesos na drug bust o drug bypass sa Manila kan huring parte kan 2022 sa restricted custody. Bilang parte kan lakdang tanganing mapakaray ang disiplina, ipinapautubang ng PNP ang Zero Backlog Program na may 110 na diyas na deadline para sa pagresolbir ka mga kaso. Asin na kondisyon naman ng mga seminar sa mga patakaran kan disiplina para sa 1,663 tauhan. Kakampi Network News. Alas 5:12 oras ngunyan. Mientras tanto,
Sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Senado Nasyonal, nagapunad man si Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim sa mga soldados asin armadong grupo na maging kalbado matapos ang marugong inkwentro sa Basilan day Panandahaloy. Sigun kay Ibrahim, ikinakamundo ang Bangsamoro government ang marugong inkwentro na nangyari mientras na ipigsisilibrar kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang sadang 6th Foundation Anniversary. Nangyaring inkwentro sa Sumisip Basilan mientras nagkataon ng proteksyon ang 32nd Infantry Battalion sa mga personnel ng United Nations Development Program na nagkukunusil din Peace and Development Project sa lugar. Gadan ang duwang soldados mentras tandong iriduban ang 12 nindang pag-iriba. Sa lado bang karebelding kalyado kang Moro Islamic Liberation Front, duwaman ang natudas. Pupuna na kang Tri-Committee kang Kamara ang investigasyon sa mga individual na yaw sa likod kan talamak na pagpapakuriyat o pagpapalakop ng mga fake news na sarosubot na matinding panluloko sa publiko. Bako rin mo yan ng executive briefing ang joint panel na kumpwesto kang Committees on Public Order, on Public Information, as in Information and Communications Technology, na papakinutan ni Congressman Dan Fernandez kung saan ipinahayag na ang mga Pilipino may diretso sa katotohanan. Dapat portihiran ang mga kahimanwa laban sa mga salang informasyon na nagdadala ng takot, karirimungan, asin pagkakabaranga kan susyudad. Tinawan ni Fernandez na ang mga nagpapawarak ng mga salang informasyon para sa personal o political na interes dapat na balimbag. Mayor na isyong didiskutiryon ang transparency ka mga social media platforms sa pagdeterminar asin pagtanggal ka mga salang informasyon, pagpapautob ni mga nakdang sa mga paninimbagon laban sa mga pawro o pagbalga, araw ka mga irresponsableng vlogger asin influencer, asin ang mas mahiwas na epekto sa disinformasyon sa pangnasyon na seguridad urog na sa isyu ning dringkilan sa West Philippine Sea. Kabali man sa mga inibitaran ang mga nanginginot na social media platforms tanganing ipaliwanag ang sa ilang mga polisiya asin lakdang kung paano nila piglalabanan ang fake news, cyberbullying, asin mga nakakaraot na mga content. Ipinahayag ni Fernandez na dideterminaran man sa investigasyon ang mga labot sa lay tanganing masimbaga ng mga isyu. Nangapunan man ng kongresista sa publiko na basta magtubod sa mga informasyon na sa ilang nahiling online asin maging mapagbusisi tanganing maaraman kung peke ang mangini. Tutukan man sa investigasyon ang mga peligrong darakang fake news sa mga ordinaryong Pilipino urog na sa mga jóvenes asin sa marginalized na mayor na biktima kang cyberbullying asin online harassment. Kakampi Network News. 16 minutos pagkalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ang tabayaran po at yan mga tugang ang mga bareta halos sa mga pagriba sa luwas. Mientras tanto sa iba pa mga bareta sa Senado Nasyonal, nagtiliring lampas 10 taon sa Pilipinas ang arestadong pinagdudahan na Chinese spy. Ini sigun kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, erot naglaog sa Pilipinas ang dayuhan na si Ding Yuwangin kan 2013 sinatawan ng residence matapos makapag-agum ng sarong 36 anyos na Pinay sa Pilipinas. Pinupuna na subot ang proseso kan deportation alagad dahil pa na ipapautob. Mientras pigalauman ang pagkakaiguan ng mga kaso laban sa nasabit na dayuhan, siniguruban kan imigrasyon. Naginigibo na ang gabos na lakdang para protehiran ang pangnasyon na seguridad basado sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mangay po ang gobyerno ng inisyal na 30 bilyones pesos para hipnuan ang mga ahensya asin departamento na tinapiyasan ng fundo sa Raramkan 2025 National Budget. Sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, dahil patapos ang silang ginigibong budget review. Asin na sa 50% pa sa nasinda, kaya maaraman ang kabilugan na kinakaipo na pundo sa oras na matapos ang budget review. Unya na si Bana. Igwa subot ng kapir ng departamento na pigiripaso ang pundo sa laog ng simanang ini tangaling maaraman kung ano ang dapat gibuhon sa mga proyektong tinapiyasan nin pundo. Kabali man sa mga ahensyang binawasan ng dakulang pundo sa 2025 national budget, ang Department of Education, Department of Public Works and Highways, sinagkapera pang ahensya. Sinabi kan na sekretaryo na tulong mekanismo ang sinang gagabiton para hipnuan ang mga kakulangan ng pundo sa mga ahensyang tinapiasang kabali digli ang savings and program
asin contingent fund kang presidente. In kaso day o bako inimbastante, ipinahayag ni Pangandaman, susugo nila ang mga departamento na iprioridad ang proyekto para sa 2026 sa national budget. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugal, 18 minutos makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Aramon ta mga bareta magali sa mga pagliban niyato sa lawas. Sarong bakery sa Pamplona, Camarines Sur, silalakat ning parahabon. Details kan report na yan, halik kay Mike Gravito. Mike! Ayuna, ninaginibo ang sarog 23 anyos na cashier kan sarog Bistadong Bakery dyan sa Banuaan kan Pamplona, Camarines Sur, kundi ang magpaabot na sana din sumbong sa mga autoridad. Yan matapos na salakaton din day panabibistong parahabon o mga parahabon an sa iyang pinagbabantayan na bakery dyan sa barangay Cantambo, Banuanin, Pamplona. Sa report gikan sa Pamplona Municipal Police Station, pasado alas 4:30 nin hapon kan Sabado, kan magpaabot nin sumbong sa sindang hipatura na persona ni Gina Capio, Daraga, residente kan Zone 3, Barangay Binirasyon, Pamplona, Camarines Sur, Sigon. Sa sumbong kana sambit ng biktima, pasado alas 7:20 nin aga, kana Sabado, mantang siya. An mabukas na kan nasambit na tindahan na pagsasadiri kan sarong Joseph de Villa, residente kana Barangay Tambo, na unabita ng Banuaan duman kanina pag-araman asin nahiling na pinagalaog na kanda inabibistong mga persona nasambit na bakery sa paagi kana pagrapak sa lanob kay niyo sa likodan na parte kung sa induman nakalaog nin matrempo nasambit ng parhabon o mga parhabon mantang nasa loob ka nasambit ng bakery pinaglalay sa buot kanda pa nabibistong mga persona ang kwarta na nagkakantidad 17,000 pesos na benta ka nasambit ng bakery matapos man na maresibi ang sumbong ang mga mga personalis kan ipatura kan Pamplona Municipal Police Station ang tulos na nagkondusir nin magakanigong investigasyon asin ang paghanap nin CCTV camera sa lugar tanganing mahiling o mabisto ang may kagibuhan ka nasambit ng panghabon sa bakery dyan sa Tambo sa Pamplona, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, rehabilitasyon sa mga route na palitada kang Bicol Central Station, aabot da sa 4 milyones pesos ang pundong gagastuson. Bareta, haliki Maiko Garcia. Maiko? Matapos naging assessment kan City Engineers Office sa mga naraot na public establishments sa loob ng syudad kan nagadulot kan nakalihis na bagyo kan nakatalikod na taon, saro ang may grabing daang pangaipo iyong Bicol Central Station sa payag ni Terminal Manager Nonoy Reforzado. Sa pagmonitor kan City Engineers Office sa terminal, nanotaran ang mga raot na pavement, agian o tarmac na inaagian ka mga bus palawag asin paluwas kan terminal. Sa tinong report ni Engineer Alex Canning sa BCS, nakaiwa na sa voting preparations sin program of works dangan pwede nang mapunan ang pagpapatrabaho sa ikadawang quarter kan taon. Dagdag pa ni Reforzado, maski kay itong dai pa nag-aagi si Christine, may mga damage na ang tarmac o tinampo asin gunya na ang marahay na panahon ngarig mairay ng totally ang tiga-aragian ka mga bus. Sa kunyan, pigalat na lang ang terminal kung magiging available ng budget ngarig mapunan na ang pagpapairay sa mga raot na dalan kang Bicol Central Station. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Pusi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, sarong drag din sa Baaw, Camarines Sur, binungkag kan mga autoridad matapos sakyadahon. Bareta, haliki Junel Cuba. Binungkag kan mga autoridad dyan sa Banbuan kan Baaw, Camarines Sur an sarong drag din matapos na ni and sakyadahon kan mga autoridad sa pinagibong drug by bus operation kan mga miyembros kan PNP duman sa Banbuan kan Baaw, Camarines Sur. Tulo sa mga suspek an nadakop mantang ansaroan nakadulag sa pahayag ka na mga autoridad na pagaramanda na nakadulagaan na saro sa mga miyembro sa kahanda na sambit ng drug dinda ginibo ang pagsakyada sa pagininda by bus operation Enero 25 o ka nagtalikod na aldaw ka na Sabado kung sa inda digdi ginibo dyan sa parte mismo ka na
Barrera, Bao, Camarines Sur, alas 2:34 ni na pagkahapon. Nadakop kan mga autoridad. Iyo sinda Maria Canicula y Lorenzana, 32 anyos, may kasaruan. Kansona uno na Barrera, Bao, Camarines Sur, asin iyo ang pinagsasabing maintainer. Kanda sinambit na nga drug din. Saro pa sa nadakop iyo si Marvin Andaya Cecilio, 30 anyos, sa helper kan zona 3 kan kaparihong lugar. Robin Ramirez Malati, 71 anyos, mayagum sarong barangay Kagawad. Kana zona 1 na Barrera sa Bao, Camarines Sur, asin sinasabing ang Kagawad empleyado sa buot kana nasambit na nga drug din. Nakadulag sa nasambit ng insidente ang pinakatarget kan mga autoridad na iyo si Ronel Ramirez sa nakariyo kan kaparihong lugar. Sa nasambit ng bypass operation o pagsakyada kan mga autoridad, nasamsam kan mga ini ana aabuton sa 60 gramos ni na shabu, asin nagkakantidad na 408,000 pesos. Ini pinagtarabangan kan na grupo kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur sa pagikan Provincial Drug Enforcement Group, asin man kan PNP dyan sa parte mismo kan banwaan kan Bao, Camarines Sur. Si Bin sa Kasiana ang sinasabing saro sa mga high value target kan mga miyembros kan Philippine National Police kontra sa illegal na droga. Anasambit na mga suspect patin ebidensya. Kapot ngunyan kan PNP. Nakakulong ngunyan anda tulo sa mga suspetsado mantang ansaro padagos pang pinagahanap sasampaan sinda ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagaapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:25 oras yata ko dyan, piganunsir na kang Commission on Elections na mapuno na sila mag-imprinta kang mag-opisyal na baruta para sa 2025 midterm election. Ngunyan aldaw, Lunes, Enero 27, matapos ang tulong simanang pagkabala. Kinumpirmar ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na dawa may mga petisyon pang pindyente sa Korte Suprema, mapadagos ang investigasyon kan baluta o mapadagos ang imprinta kan mga baluta susug sa plano. Pinaaram naman kan Comelec sa Korte Suprema ang mga lakdang asin tinuwan doon ang importansya kan pagpun ng proseso. Ipinahid ni Garcia na mientras mayong karagdagan na temporary restraining order na ipapaluwas, mapadagos sindang maimprinta. Ang pag-abala sa pag-imprinta daramang kang pagpapaluwas ng TRO kang Korte Suprema dapit sa mga diskwalifikasyon kanagkaperang lokal na kandidato sa midterm elections na nagdara ng pagsayang ng abuton sa 6 na milyon na balota sa liwat ng pagpapadagos kang pag-imprinta target kang Comelec. Makapag-imprinta ng 1.5 milyon na balota aral daw halangkaw halis sa dating target na 10 milyon na balota. Mientras tanto sinabi man kang Comelec na day umahali ang pangaran sa balota. Sa ibong ka mga pag-atras ka nagkaperang kandidato, oras na pula na ang ballot printing para sa May 2025 national and local elections. Posible magtalaan man ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price o MSRP sa mga presyo kang produktong karne sa mga mayor na merkado kung padagos na malangkaw ang presyo ka mga ini. Yan matapos mag-urusaling inspeksyon sa mga merkado ang mga opisyal kan Department of Agriculture kung saan nahiling nila ang luminangkaw na gap sa pagultalan kan farm gate prices as in retail prices. Ang barakalan kaya ka mga livestock kang urig sa pagultalan kan 240 pesos kada kilo, mientras tantong ang retail prices man nasa 380 sagud sa 420 pesos ang kada kilo. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang pagkatalaan ng MSRP sa mga nasambitang produkto para maiwasan ang profiteering o overpricing sa mga merkado. Dagdag pa ni Laurel, matalaan man ang silang departamento ng MSRP. Oras na hilingan nin bangay po asin ba kung ordinaryong mga margins ka mga retailers asin halangkaw ang posibilidad nin pag-aanunsyar kan mga ini.
Kinakar kunong 24 Pinoy ang nasampulan sa promesa ni US President Donald Trump na mass deportation sa mga immigrant. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ipinahayag ni Romualdez na mga Pilipinong pinapadeport gikan Amerika, imbulto sa mga kriminal na aktibidad, alagad bako man darakulang krimen. Apora sa mga Pinoy na may mga criminal record, target man subutkan deportation ang 1.3 milyon na immigrant na pinoproseso na ang mga dokumento. Abiso ni Romualdez sa mga Pilipinong yaon sa Amerika, voluntaryo na magpuruli sa Pilipinas o kaya man puna ng asikasuhan sa mga dokumento asindain na halaton na makabali sinda sa mass deportation. Nasabit pa man kang imbahador na mga Pinoy na nagtatrabaho sa Amerika asin nagbabayad ng buwis, nakulaan tsansa na magtinir sa Amerika, urog na kung papadriduhan kan sa indang mga employer. Nanindugan ang Pilipinas na dahil makikipagtabangan ang gobyerno sa International Criminal Court. Kabalik na rin sa paeg ni Justice Secretary Boying Rimulya na makikipag-ulay asin makakagawa sila ng kooperasyon sa ICC sa ibungkan investigasyon na sa sinasabing baragong war on drugs durante kan na dating administrasyon ni Rodrigo Duterte. Sigun man kay Secretary Lucas Bersamin, dahil nagbabago ang paninindugan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayong jurisdiksyon ng ICC sa nasyon, hulita epektibo na ang pagkaraskari sa Rome Statute. Alagad piglino ni Executive Secretary Bersamin na denida pupugulan kuning kaso maghagad ng tabang ang ICC sa Interpol tangaling arestaron o isararom sa ilang kustodiya ang sarong individual. Tinamandong kan opisyal na kaipuan nindang magsimbag sa Interpol sa pangaran kan aramiguhan asin respeto hulita na ikinabang manigdiang Pilipinas pagabot sa ibang kaso. Piglino man Executive Secretary Bersamin ng Interpol ang sa indang papaunrahan bako ang ICC. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, preparado magpanawas ng resolusyon ang Commission on Elections Comelec para mag-atindira mga senatorial candidate sa mga debate. Partikular ang mga pig-organisar kan mga media organization asin iba pang grupo para masiguro na pantay na exposure para sa 66 na kandidato. Sigun kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, dahil sinda makudusir ning debate, alagad gusto nindang masiguro na ini patas para sa gabos. Pagdumdumang kang Comelec na dapat magsunod ang mga kandidato, oras nagpanawas ng guidelines, ulit na plano nila na patawa ng kastigo kung dahil masunod sa patakaran. Inalok man ni Garcia ang media outfits na siguruhon na ang mga kandidato kabali kung plano nila mag-organisar ng debate para sa senatorial bets para sa 2025 midterm elections. Batandaan kan 2022, nakapuna si Garcia sa Kongreso, magpasal ng lay na nagsusugo sa mga kandidato sa pagkapresidente na mag-atindir sa mga debate kada eleksyon asin dapat magkagawan din mga kastigo sa mga kandidato na nangiisnab sa mga debate. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:31 na po ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos, lunes ko niyan. 27 na po kang bulan na Enero taon 2025. Good morning sa mga nakaantabay sa to sa enterong parte kang probinsya kan Camarines Sur nakaantabay sa 99.9 WEB FM Kamsur, dyan sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Pati naman sa mga nakaantabay sa Samuyang FB Live. Good morning po sa Indo. Babalik kami at yan para sa iba pang mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Manileño asin sa mga namanwaan sa pagkagadan kang aktres. Uri kini, iniklara kang alkalde ang tulong aldaw na pagmundo. Sagod sa agang Martes, Enero 28. Mientras tanto, ibabaliban sa Igibuna flag ceremony ang pangadyon para sa nagadana aktres asin para man sa nawarat na pamilya kani pati mga tagahanga. Pignino ni Lacona, bagong holiday ang tulong aldaw na period of mourning asin dagos mangyari ang trabaho asin laog sa eskwela duman sa Manila City. Mientras tanto mga tugang, nailubong na kasugma ang bangkay kang overseas Philippine worker sa Kuwait na si Jenny Alvarado
nagilibo sa Forest Lawn Memorial Park sa Rodriguez sa Rizal. Inatindiran ka mga nawalat na pamilya, mga aki, asin amigo, kaabali na ang nagkaparang grupo ka mga OFW ang lubong ni Alvarado. Nakatindirman si Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak, para magpailin pa kinumamay sa pamilya ni Alvarado. Dagdag padigdi, nagpaabot naman ng tabang ang ahensya sa paagimaning burial assistance sa pamilya, kang biktima, asing karagdagan na suporta sintabang para sa indang kabuhayan, trabaho asin man edukasyon. Sigun man sa DMW, kinukonsiderar kan sa indang ahensya ang pagsususpindir kan migrant worker employment sa Kuwait matapos sa naging pagkagada ni Alvarado asin kanagkaperang mga insidente na kinabibilangan ka mga OFWs. Mientras tanto katakod man kani, mapautob ba ng screening test arog kang psychological screening sa mga employer na nga maaraman kung laog sa mga kwalifikasyon ng mga ini bilang among kan mga ipapadarang OFW. Sagod kasugman Domingo, nakapagrestro na ang Philippine National Police ning 374 pag-aresto uliman sa pagbalga sa election gun ban. Kabaliban sa mga nadakop, ang 358 sibilyan, 4 na miyembro kang Armed Forces of the Philippines, sarong pulis, 10 gwardya, 2 iba pang law enforcement personnel, sarong appointee sa gobyerno asin tulong dayuhan. Sa mga nadakop, 64 ang naarestar sa mga checkpoint na tiglatag kang Commission on Elections. Narecover man ka mga otoridad ang 383 na baril, kabali ang 283 na saradit na baril, sarong light weapon, 7 eksplosibo, asin 92 na iba pang klase ng baril. Sa mga ini, 59 ang nakuha sa mga Comelec checkpoint. Tanganing ipautob ang gun ban, nagbugtak ang Comelec ning 98,755 checkpoints sa enterong Pilipinas. Ang gun ban ipinautob pon kang Enero 12 na madurar sunong Hunyo 11 pasado sa Comelec Resolution number 11067. Nakatuyuan ba siguro ang katuninungan asin tranquilidad para sa midterm election sa maabot na Mayo 12 taon 2025. Alas 5:44 oras kunyan, hinihiling na ang posibilidad na magkaigwa ng pag-meeting o meeting sa pagkultali ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin US President Donald Trump, sabi kan Department of Foreign Affairs. Sa temang ini, nagluwas sa apod sa telepono ni DFP Secretary Enrique Maralo asin US Secretary of State Marco Rubio kan nagtalikod na Miyerkules. Nagkasundo sila Secretary Maralo asin Rubio na italaan ang inot na meeting ni Presidente Marcos asin Trump pagabot ka mga panahon. Bago kani, liwat na pinapusog ni Marcos ang makusog asin panghaluyan na alyansa kan Pilipinas asin Amerika. Asin sinabi ng gilaom siya makikipagtabangan kay Trump asin sa saiyang gobyerno. Nadiskuto naman ni Manalo asin Rubio ang State of Defense asin Security Cooperation kan duwang kalyado kabalang suporta kan Amerika para sa modernisasyon kan depensa kan Pilipinas asin ang sitwasyon sa South China Sea. Sigun pa sa DFA, liwat din ang pinapusog ang importansya kang panagos na pagkapakusog ka mga pakikipagkoordinar sa ekonomiya asin makamtan ang kapusugan kang ekonomiya. Tinawan na atensyon man kan duwan sekretaryo ang papel kan trilateral na kooperasyon sa Japan. Pakulang sa pagkapakusog kan seguridad sa riyon, kundi patinaman sa pagmaigot na mabilog ang pusog na supply chain sa mga importanteng sektor asin dagdagan ang pribadong kapitalismo. Sa iba pa mga bareta dyan tungkol dyan sa lado nasyonal, nakalusot na naman sa Kamara ng Representantes ang House Bill 11227 o Magna Carta for Tricycle Drivers and Operators. Katuwing ka purpesto na pangatamanan ang diretso ka mga nasa sektor kan tricycle na nagtataon ng importante papel sa ekonomiya. Ulta saro ang tricycle sa mayor na transportasyon na ginagamit ka mga taga-syudad dawa sa mga probinsya. Apura sa proteksyon sa diretsong itinataw kang purpesto, gigibuan man mandatory ang membership ka mga tricycle drivers sa Social Security System, SSS, pati naman sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Susugo pa man kang ahensya kang gobyerno na ibali sa saindang mga plano asin programa ang diretso asin inagrangay kan tricycle sector. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:46.
Balikan ta mga report magaling sa mga pagriba sa luwas. 20 mga barangay sa Naga day pa aprobado ang 2025 annual budget. Bareta halik yung Michael Garcia. Michael. Kinumpirmar ni City Councilor Jess Albius na 7 barangay pa sana ang nakakakomple asin aproba kan 2025 budget. Susugay Albius ang mga nakapasar pa sana iwan sanggunang barangay kan Dinaga, Igualdad, Lerma, Mabolo, Peña Francia, San Isidro asin Santa Cruz. Mantang ang sulamenteng sanggunang kabataan fund na aprobado sa 2025 budget iwan barangay San Isidro sana. Tinawan linaw kang opisyal na ang mga dahil na mention na barangay, padagos na niriripaso sa committee level as in for confirmation na sa third reading. Matang igwapang mga barangay. Ang padagos na niriripaso ang budget sa sanggunang barangay as in SK level sana. Nagdalawang konsyal na may pasar na tulos ang 2025 budget nga rin makapag-focus na ang SK as in barangay sa iba pang proyekto, obligations mga pabayadan as in prioridad sa sinang lugar. Ang 20 mga barangay as in 26 na SK maantinidong naka-reenacted budget sa format kan 2024 budget mantang daipa aprobado si sangunyan na taon. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Network News. Network News. Mientras tanto sa iba pang report, ginatos na mga tagapasakaw liwat na kinabang sa educational assistance sa atod kang gobyerno provinsyal kang Kamsur. Bareta halik ki Mike Gravito. Pahayag kan sa indang labi-labing kaugmahan na sina pagpapasalamat ang ginatos na mga estudyante asin man mga residente sa Badwaan kan Pasakaw, Camarines Sur na nakaubay sa pinaggibong educational assistance payout in a partnership kan provincial government kada Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafarte maging kang DSWD matapos nagibuhon kan uminaging aldaw sa Municipal Covered Court kan Badwaan in Pasakaw ang payout kung saan nakaresibi ning tige 4,000 pesos na educational assistance ang mga estudyante na nagkaklase sa sekundarya maging sa kolehiyo sa Badwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Kung matatandaan sunod-sunod ang pinagigibong payout kan educational assistance kung sa ina mismo yaon ang presensya ni Governor Luigi Villafarte maging ni 2nd District Congressman Elroy Villafarte. Antes pa man ang formal na pag-payout nagatao kan sa indang mga mensahe ang mga ilihidong opisyal sa Badwaan kan Pasakaw sa pamamayo ni Mayor George Bengua kung sa ina pinagsabi kani na dakulaon at sa indang pinagtatanaw na pagpapasalamat kay Governor Luigi Villafarte maging kay Congressman Elroy Villafarte ninhuli sa sunod-sunod asin darakula na mga proyekto, mga programa na pinagtatao sa Badwaan kan Pasakaw, Camarines Sur sa Masanling Siwana. Iguana naman nilalauman na programa asin man proyekto para sa mga estudyante sa Badwaan kan Pasakaw hatod kan kapuerte sa pamamayo ni Governor Luigi Villafarte asin ni Congressman Elroy Villafarte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sarong Lolo Irido, huli sa sarong aksidente sa tinampo sa Pamplona, Camarines Sur. Bareta yan halik ki Junel Cuba. Junel. Tarong lolo o lola anda irido matapos ka na nangyaring traffic accident dyan sa Banwaan ka na Pamplona, Camarines Sur. Alas 9:30 nin pagkaaga ka na Sudma sa Provincial Road kan Zona 3 Binirasyon Pamplona, Camarines Sur envuelto an Honda Click na may temporary plate number 1336-0502-193 ini pinagmamaniho ni Victor Alperiza Angelis, 34 anyos mayagum sa arong retailer kan Zona 5 Barangay Binirasyon Pamplona, Camarines Sur. Lunad kani ana sa iyang esposa na si Francia Alperiza kana kapariyong lugar mantang ana nasambit ng bihikulo o anda nasambit na motorsiklo gikan sa barangay kan Tambo pasiring sa barangay kan Binirasyon Pamplona, Camarines Sur. Kada maaksidente kani an bigla na sanang pabalyon asin na abanti paatras
and sarong lula na pinagabistong si Erlinda de los Santos Sambahon, 75 anyos, residentes Canzona 3, Barangay Veneracion, Pamplona, Camarines Sur. Enterong nakalasik si lula, mantang entero man na nakaulaptik, anda duwang lunad kan motorsiklong magagum, pariyo, sinda pinagdara sa Bicol Medical Center kan nagresponding grupo kan MDRRMO Pamplona, asin mga irido anda mga ini, anda mga miyembros kan pulis sa Banwan kan Pamplona, Camarines Sur, nagpapadagos sa ginigibong investigasyon dapit sa nasambit ng aksidente dyan sa may party mismo kanda Veneracion, Pamplona, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:52, 8 minutos antes pag alas 6. Sa iba pa mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, mayo baging epekto sa implementasyon ng gobyerno ang 2025 national budget, dawa questionon pa ang pagiging constitutional kanis sa Korte Suprema ng Pilipinas kanagkaperang legislador. Ina ipinahayag si Secretary Lucas Bersamin sa ibungkan kontrobersiya kan subot blangkadong line items sa pinirmahan ng 2025 General Appropriations Act, dawa na pigdigra ini kang Palasyo Malacanang. Sigong kay Bersamin, dahil pupugulang kang Korte Suprema ang paggamit as implementasyon kan 2025 national budget, dawa pa agadon kanagkaperang grupo na magpaluwas ng temporary restraining order ulit na kaipuan baging dagos-dagos ang operasyon kang gobyerno. Sa kunyan, sabi ni Bersamin, dahil pamahiling kung ano ang maging implikasyon kan namimili grum plano kanagkaperang legislador na angaton ang Korte Suprema ning legalidad sa national budget. Huwag na taon ulit na puro espekulasyon pa sa naman ang makini. Tinawandong pang Executive Secretary, kaipuan magpadagos ang dalagan kang gobyerno ulit na igwang inapurbaran na budget, dawa igwang nabeto na line items, asin ang mga realignment sa pundo, mangyari sana oras sa gastusun na ang pundo para sa mga kinakaipuan na proyekto. Kinakarkunon 13.2 milyon o halos 50% kang pamilyang Pilipino ang ikinukonsider ang silang mga sadiri na trios sagod kang huling parte kan 2024. Ini basado sa tugon ng masa survey kang Okta Research. Ang sinabitang bilang masalangkaw kumpara sa nairistlong 43% o 11.3 milyon na pamilya kang third quarter kan 2024. Katakod kani, luminang kaumaning 16% o 4.2 milyon na pamilyang Pilipino ang nakamati ng involuntary hunger o kagutuman. Nagluwas man survey na 49% o 12.9 milyon ka mga pamilya sa Pilipinas ang pikukonsiderar ang sarili bilang mga food poor kan fourth quarter kan 2024. Masalangkaw ini kumpara sa 42% o lampas 11 milyon na pamilya na nairistro kan third quarter kan nasambit ng taon. Inibo na nasambit ng survey sa 1,200 respondents na may edad 18 anyos pataas kan bulan na Nobyembre kan nakaliis na taon. Mientras tanto mga tugang, naibaba na sa mga ahensya kang gobyerno ang 7,000 pesos na medical allowance para sa mga empleyado kang gobyerno at medical allowance para sa kabus na civilian government personnel sa mga national agencies, kabalian state universities and colleges as nagkaperang government-owned and controlled corporations. Sigun kay Budget Secretary Amina Pangandaman, kabali ini sa 2025 national budget sa Kusugal Executive Order Number 64. Nailawas naman subot ang guidelines dapit sa additional incentives, kumpiyansa si Pangandaman na tinatrabaho na ini ka mga opisina kang gobyerno para maresibina ka mga medical maresibina ang medical benefit ka mga government worker. Kinakarkulang abuton man sa haros 5,000 na mga trabaho ang ilalansar sa mangyaring ikapat na Department of Labor and Employment Project Dapat Job Fair. Layuan na mapuon o namapuon sa agang Enero 28 sunong 29 sa SMX Convention Center sa Mall of Asia duman sa Pasay City. Iyan para tabangan ang mga obrerong apektado kan naging pag-asarado ka mga Philippine offshore gaming operators
pasado sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagos ng pagbawal sa mga operasyong kampugo sa nasyon. Pigilaw man makisumaro digdi ang 126 na lokal na kumpanya. Asin anom na overseas employers halis sa marabibang sektor aron kang BPO, logistics, finance, food and beverage, asin retail. Magkakagawa maning one-stop shop para sa mga kinakaipuan dokumentos ka mga aplikante kabali ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, NBI clearances asin ibaba. Mientras tanto, inaalok man ang mga aplikante na magbitbit nin dakol na mga kopya kan silang updated resume sa liring ballpen, valid IDs asin mga pre-employment application requirements. Gadan ang sarong reeleksyonistang municipal councilor sa Kawayan, Ilocos Sur matapos siya barilon sa payo duman sa barangay Tamag, Bigan City. Ka nagtalikod na Sabadong pag-aaga. Binisto ka mga pulis ang biktima bilang si Anthony Berzola, sarong residente kang barangay Calyagui, Kawayan, Ilocos Sur. Nagluluwas sa investigasyon. Nakatukaw sa naman si Berzola sa atubangan ka sarong restaurant alas 6 ng pag-aaga kan magabot antay para bibisto mga individual. Noon na din sarong motorsiklo. Sarong subot sa inda, nagbalil sa payo kan biktima. Tulos man nakadulag ang mga sospek mentras dinaraman kan mga pulis ang biktima sa ospital sa Bigan City kung saan dagos mangkinaray binawi ni buhay. Narecover man kan mga otoridad sa pinanghirang kang krimen ang mayong laman o basyo kang kalibre 45 baril. Binubusi silamang ka mga otoridad ang surveillance footages asin nakukunisyon na ng follow-up investigation para lapago ng mga sospek asin naramon kung ang motibo may koneksyon sa politika. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 4 minutos na lang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, nag-arangkada namang kanagtalikod na Sabado ang mock election sa bilang parte kang mga preparasyon kang Commission on Elections sa panagarang na 2025 national and local elections. Nagpuna na siya ng pag-aaga sa marami ang parte ka nasyon kan nagtalikod na Enero 25. Personal man nagpasirin si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa Sulu para obserbaran ang mock elections duman. Sa Luzon, ginibo sa Antipolo City, sa Rizal, Makati City, Taguig City, asinman sa Pateros. At mock election ba serving examination taganing masiguro ang preparasyon ka mga bagong makinang gagabiton para sa eleksyon. Para sa mga tawang kang Comelec, nagbaliban sa simulation ang nagkaperang pool watchdog para obserbaran ang maging proseso kang pagboto. Sabi ni Comelec spokesperson John Rex Laujango, sumikat sa 80% ang voter turnout sa ginibong mock election sa 15 lugar sa interong Pilipinas. Iguan ng 7,641 isla ang Pilipinas. Inagawa sa ginibong pag-aadal kang National Mapping and Resource Information Authority. Sigun sa NAMRIA, nadagdagan ang opisyal na bilang ng mga isla pagali sa listadong 7,107 matapos ang ginibong maigot na pag-aadal. Naggamit ang ahensya ng high-resolution satellite imaging na interferometric synthetic aperture radar. Asin nagresulta ini sa pagdiskubre kan dagdag na 534 mga isla. Na-determine naman nakalaklan sa mga bagong isla sa Radit asin Mayo nag-i-star. Mayor na ahensya kang Pilipinas ang NAMRIA sa pag-uursil ng mapping at pagkataon ng informasyon dapit sa mga recursos naturales kan na Pilipinas. Binatikos man kang kilusang maumbukin ng Pilipinas ang Department of Agriculture asin Administrasyon Marcos sa pagkatalanggaling resolbiran ang nagalang krisis sa seguridad sa pagkakansarasyon. Sigung ki Danilo Ramos, namabayo kang KMP, ang mga patakaran kan Department of Agriculture sa iraron ni Secretary Francisco Chular Jr. nagdara sa naman ni matinding danyo sa mga parauma asin mga parabakal. Inon din naman ni Ramos ang Executive Order No. 62 na may katuyuhan pababaw ng presyo ng bagas sa pagi ng pagbabawas ng taripa sa imported na bagas. Imbes nagresulta ini sa 9.1 bilyon na kalugihan sa lado kang gobyerno alis sa taripa asin 8.4% na pagbagsak ang presyo kan lokal na paroy na nagraot man sa ganansya ka mga parauma.
Sigun saya, ang polisiya pabor sa naman sa mga negosyante kung saan ang mga importer as in trader ang nagdilin siya ning 7.265 billion pesos kanda ibinaba ang presyo para sa mga parabakal. Pigusyon man kang grupo. Ang kawaran kusog kan maximum suggested retail price scheme para sa bagas na sigun sa inda nagpapabor sa mga drakulang negosyante mentras na pinapabayaan man ang mga parauma. Nasabit pa ba ni Ramos na paragos ang sobrang pagdepende kang Pilipinas sa import na bagas na abuto na sa 4.78 million metric tons kan 2024 kung saan 75% gikan Vietnam. Nangapunan siya sa tulos na pagbasura kang Rice Liberalization Law o Republic Act No. 11203 as in Executive Order No. 62 na lalong nagpagabat sa krisis sa bagas as in nagdulot ng pagtiyo sa mga parauma asin mga lamanuan. Inaalok pa man kang kilusan bukid ng Pilipinas ang gobyerno pakusugon ang lokal na produksyon kang bagas asin magpautob ning tunay na reformang agraryo lalo na magbalik sa mga protesta sa maabot na Enero 31 tangaling panimbago ng Administrasyon Marcos sa subot pagtiyos korupsyon asin kawarang hustisya. Kakampi Network News. Oras ganyan 2 minutos na mga tuga makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Antabayaran po ang mga baretang iatod man kasutoy mga kakamping radyo sa samuyang pagbalik. Hali sa DWEB-FM Kamso sa Ringkunada, hali sa KM Kakampi sa Partido, as mga baretang telefon kan BBS-FM Sandaga City. Unyang pong aldaw na Lunes, Enero 27, taon 2025. Nagantabi kamo sa mga baretang on-air online. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Amay na parte ng presenteng taon na ang distribusyon ginibo kanakalista semana, partikularmente kan Enero 24, 2025 sa Buhay Millennium Center na beneficiaran ang mga residentes gikan sa siyam na barangay na grabing naafektaran kan shear line. Ang relief packs ang pinag-facilitate sa pagiman ni Senadora Risa Ontiveros na kung saan igwa mo nin dagdag na suporta halik kay Mayor Pray Lacoste na nag-facilitate ka nasabi ng assistance program. Si Mayor Lacoste, yung mismo ang personal na nagiba sa mga lokal opisyales as in personal na inatindiran ang nasabi ng aktibidad para ipailing ang suporta sa programa as in tinawang doon ang importansya ng koordinasyon urog na kung igwanin mga nag-aaging kalamidad. DWEB-FM Ringkunada Kakampi Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. PNP Baaw sa liderato ni Police Major Engelbert Turaldo, nagsagibo nin mga manlain-lain na seguridad sa Banwaan katakod kan direktiba ni Mayor Jeff Besenyo na mag-alerto ang mga kapupulisan sa Banwaan na ba. Minhuli si nagwarak sa social media na subuot may puting ban na nangunguanin aki alagad ini nagluluwas sa investigasyon kan PNP Baaw na fake video na nagkaw sa lugod nin labilabing pagkatakot sa mga magurang urug na ang mga may aki na nag-aadal sa Banwaan. Sunod-sunod na mga police checkpoint sa Banwaan na Baaw sa mga Maharlika Highway urug na ang mga visual inspections sa mga pampasayrong lunadan asin mga pribadong lunadan arog kanban na iyo ang perming now ng bitan pag may mga bare-bareta nin mga subuot kidnapping asin mga pagbabantay sa mga public places para masigurado na salbado ang Banwaan na Baaw. Mayor Jeff Besenyo asin Major Engelbert Turaldo sabay na nagpaluwas ng statement sa publiko na mayong dapat ikahandal ang mga taga-Banwaan na Baaw urug na ang mga kamagurangan ta ining subuot video na nagkuriyat sa social media na nangunguanin aki ini fake news asin fake video. Para sa Kakampi mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi mo. DWEB-FM Ringkunada Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, padagos-dagos ang programa kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Buhi sa liderato ni Mayor Arela Coste urog na ang pagsalbar sa sendang Danau o ang Lake Buhi. Iyan tinamang doon mismo ni Mayor Alacoste kan makaulay kan DWB Kamsur magigaramduman. Nasa liwat na pagtukong ni Lacoste bilang alkalde kan Banwaan, ini ang liwat niyang tinawan tinawanin prioridad huli sa labi-labi ng pag-abuso sa sendang Danau
Urog na ang tambak ng mga fish cages na minadara ng labilabing pollution degree. Ini sa rason ng mga fish cage operators. Dahil nagsusunod sa mga reglamentos partikular sa kung pirasa ng sukol sa danaw ang dapat na pagbugtakan kanina magin and before. Haloy naman na ng puda na inisunod doon. Sigun sa alkalde, nagbago siya ng mga tao para mas na maimplementar ang ng mga lakdang sa programang Save Lake Buhi. Ang siring ginibo niya matapos ang assessment o pag-aaral para mas na maging efektibo ang program sa Save Lake Buhi Project. Ang siring na proyekto palagos ng ginigibo sa pakikipagkolaborar sa PAMBI, sa DNR, asinman ang lokal na gobyerno, sindagabos nagtatarabangan para masimbagan ang mga tunay na problema sa Danau Kambuhi. Actually, padagos kita, kaya lang nagbago ako ni mga tao sa presente ko niyan. Ina-assista tangani mas efektibo ang programa ta sa Save Lake Buhi project. At the same time, with the collaboration kan PAMBI, collaboration kan DNR, yaon kita gabos nagtatrabagan. So tanganing ma-address ang talagang pinaka-problema kan sa tuyang dan. Parte kan mga naging payag ni Mayor Rhea Lacoste. DWEBFF. Rinconada. Kampibo Network News. Yan sabi nyo ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa nasi, Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny, ka mga bareta hali dyan sa Rinconada. Oras kanya matugang, 15 makalampas ang alas 6. Isunod na mga baretan, tiniporman kan KM Kakampi naman sa partido area. Ibalan naman sa mga baretas, ngunyan si Nilo Oriana. Nilo. Kakampi mo partido Network News. Apalos June, huya man ang mga bareta gikan ni sa KM Kakampi Partido, mga bareta gikan sa partido area. Rata man sa kamot siya mga autoridad sa Banwaan ng Tigaon Camarines Sur ang sarong lalaking tulak ng illegal na droga sa ginibong drug bypass operation kan Tigaon Municipal Police Station. Kanakaaging banggi Enero 25, 2025, mga poko mas o menos alas 8:34 ng pagkabanggi sa poblasyon Tigaon Camarines Sur. Ang pinagsarong puwersa kan Tigaon Municipal Police Station sa liderato ni Police Major Inara Flores, Second Provincial Mobile Force Company, Camarines Sur Police Provincial Drug Enforcement Unit, 5 offers Regional Mobile Force Battalion, asin sa pagipagtibangan kan PDA Regional Office 5, nagkondusir kan sinambit ng drug bypass operation. Ang sinambit ng grupo kung saan matayong pong nasa lakab ang suspitsado. Ang suspitsado binisto siya na sa edad na 20 anyos, soltero, asin residente kang Sitio Nafco sa Barangay Poblasyon, Tigaon Camarines Sur, sa pagripaso sa lawas kan suspitsado sa tubangan kan mga mandatory witnesses, nako sa posisyon kani ang duwang plastic sa kan pigtutubunan pinaalang na dahonin marijuana, asin man floating tops na may gabat na 25 gramos, asin nagkakantidad 3,000 pesos, asin iba pang mga gamit sa illegal na droga. Yan tas tanto para manigdian dahil ang kung sa iyang pagkaka-aresto, asin man ang sa iyang derechos konstitusyonal. Sangunyang padagos filing na sa kustudiya kan mga otoridad sa Banwaan ng Tigaon Camarines Sur. Kakampi mo partido Network News. Baretagikan sa pag-iriba sa luwas, babae arestado kan karamuan PNP, huli man sa kasong estafa. Sa report ni Dads Prado. Arestado kan mga personalis kan na PNP Karamuan, ang sa mga babae ninuli sa kasong estafa sa pangintipis sa Captain Junil San Benaventura Sia, OIC, kung sa ina pinagserbian mandamiento de aresto, bandang alas 4:55 ng hapon ka nakalis na Enero 24, 2025 sa Barangay Giado Karamuan, Camarines Sur. Pigbisto ang suspitsado na si Aka, okay, also known as Madam Cutie, 33 anyos, may agom sarong maestra, asin na residente kan Barangay Bicol, sinambit ng Banwaan. Ang suspect inarestado sa kasong estafa na may criminal case number 2025-2780 NPS number V-10-INB-24E-00542 na ipinalawas ka na presiding judge kan Municipal Trial Court 5th Judicial Region Karamuan, Camarines Sur na may pitsang Enero 20, 2025 siniguaning rekomendar na piyansang kantidad de 18,000 pesos para man sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaram sa nasabing suspect ang sa iyang mga diretsos asin ang dahilan kan pag-arestar sa iya. Sangunyan, ang suspitsado na sa pangataman kan Karamuan Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Ang Karamuan PNP padagos ana pangapudan sa mga namamanuan na dahil mag-alangan na isumbong ang mga taong pinaghahanap kan lay asin piging kami na arang kabus
na makisumaro asin ipaaram sa inang ipatura kung igwanin na araman na illegal na gibo tulos na magipag-ordinar sa pulisya tanganing mamantener ang katiwasayan asin man katulungan kan na banwaan. Para sa kakampi ni Talk News, Dad sa Prado, kakampi mo. Diyan, Raspanto, ultimong bareta sa lado lokal na kan nakaagi pang bulan Disyembre na ipasarnakan na Sangguniang Bayan kambanwaanin sa Jose Camarines Sur ang sa indang 2025 annual budget. Ini man konformal asin man pero doon ng mga pahayag sa kakampi ni Vice Mayor Biyong Panuelo sa entrevista digdi. Susog sa naging pahayag kani subot antes paman ang Pasko asin man bagong taon na ipasarna ninda ang sinabit ng budget para mangyunya na taong 2025 kung sain mayo subot din mayo naman subot din problema asin yaon na subot ini sa pagrepasok ang Sangguniang Pandalawigan mantang dahil manaon na bitan kan bisal kadi kung ano ang kantidad kani sa ibong kayan na ibig pahayag pa man ni Vice Mayor Biyong Panuelos na dawa sibot siya sa ibang mga kalakawan nagulingan kan sa iyang aspirasyon sa pagkandidato bilang bukal kan partido. Alaga dahin niya man subot pinagpapabayaan ang sa iyang obligasyon asin trabaho sa banwaan o rugnaan pagiging ama asin man presiding officer kan Sangguniang Bayan. Sigun digdi, kung may bakantingan ni subot siyang oras kung igwanin mga committee hearing sa iya man subot ining pinag-aatindiran kung sa in parte pa subot ini kan sa iyang obligasyon bilang vice-alkalde. Giyantas tanto sa ibong nalado, pinagkonfirmar paman ni Vice Mayor Biyong Panuelos na aspirante sa pagkabukal. Napadagos asin daing mutahot man ang paglibot nanda sa mga banwaan asin man sa mga barangay, igdi sa enterong partido area kung sain na sigundigdi halos nasa pangduwa asin pangtulunan nindang pabalik-balik sa 299 mga barangay kan enterong partido area. Kaibaan masud na congressman kan partido na si Marco Imperial Gumabaw, si Ringman and Team Juan Camsur sa liderato ni Governor mabalik na Gobernador Elry Villaparte, asin man Vice Governor Sal Fortuno Jr., asin man iba-ibang mga lokal ng mga kandidato sa mandaynday ng mga banwaan igdi sa entirong partido area. Iyan tabi dyan ang katerponan kan mga bareta gikan igdi sa KM Kakampi Partido para sa Kakampi Network News sa pangaran ni Kamping Frank Sotero. Ako man si Nilo Riana Marinaga. Kakampi Network News. Thank you, Nilo. Ka mga bareta dyan sa KM Kakampi Partido. Oras siya itong matugang 6:21 in pagkaaga na. Isunod na mga bareta ang tinipon man kan BBS FM sa Naga City. Ibanta naman sa mga bareta si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS, go ahead. Salamat tabi Kakamping Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pigkumpirmar kan principal kan Camarines Sur National High School Kamhay na igwanin na mga estudyante kan Kamhay ana involto asin na nagsasagibonin hising o initiation. Basado naman sa indang monitoring na padagos na gidigibo sa mga estudyante kan sinambit ng eskwelahan alagad an initiation rights bako mandang ginigibo sa laog kan campus o eskwelahan kundi sa luwas man kan campus o kan Camarines Sur National High School. Dailang subot ninda madumanan ang lugar kung sa inagtitiripon ng mga estudyante asin nagigibo kan initiation rights. Iniulit tayao naman sa luwas kan campus. Nangapudan man si Principal Sulpicio Alvarez kan Camarines Sur National High School sa mga magurang na imonitor an sa indang mga aki urog na sa pagluwas sa indang mga klase. Initanganing maiwasan ang pagbali sa mga fraternity patin maimpluwensya kan ibang mga estudyante. O yan parte kan mga pahayag ni Principal Dr. Sulpicio Alvarez kan Camarines Sur National High School. May monitoring kami kayan, sir, pero sabi ko nga ni po, dahil may kaisa na siya madumanan kasi luwas kang eskwelahan. Kung gusto sabihin po, mayo po yan digdi sa laog kang eskwelahan. As hindi po yun nangyayari digdi. Kaya nga ni ang pangapudan ko po kayan sa mga magurang na i-monitor si mga aki na ang ruluwasan mi digdi sa Liboton Campus halimbawa alas 12, kung mapipwede alauna, mamatuninda na so aki ipo ninda, yaw na sarong ninda. Tangarig na iiwasan ining mga pagbali, influensya kay ining mga ibang pag-iribang estudyante or mga tagaluwas man na nadadara ang mga estudyante tapo ngunyan. Kaya madali na madara kang madali na patubo yan. Tama po, maputok, madali na mapatubod, kaya turubo doon. Tama po.
tama po na sabihan sa ng arog ka ini tubod na tulos. Bang arog sa mga arog ta kaido na grabe ang pagduda na kung legit yan or bako po ba. Kaya minsanan sa nang napapahamak pero ngunyan po madalion talaga sir. Partiyan kan mga pahayag ni Principal Dr. Sulpicio Alperes kan Camarines Sur National High School. Mientras tanto pinagpahayag man kan Principal na maski ang mga estudyante na napapabareta nga subuot involved sa illegal drugs, ini ang tinatawan manindanin atensyon asin padagos an sa indang monitoring kung igwaman subuot na estudyante na nakukuha na nin droga arog kan marijuana, ini sa indang inaaksyonan asin na piga po proseso na kung sa ina nadadakop ang mga estudyante na may mga droga o daradara nga marijuana. Sa report naman kan mga estudyante kan kamhay ulit bukas an sa ina mga hotline, pati naman ang hotline kan guidance counselor, kaya tulos manindang naaksyonan ang nasambit ng bagay. O yan pahayag ni Principal Dr. Sulpicio Alperes kan Camarines Sur National High School. Yan po, pigo proseso man po yan kasi may maninigo baga kayang pagproseso, pag halimbawa may nakuanan. Yan po, pati po yan pigo monitor mi. Kaya nga ni mga nakaagi po bagang bulan, taon, may mga incidenting nadadakop mi kasi masugsug nga ni ang monitoring po kayan. Kunyan sir, ang nangyari kay ito, report man lang hali sa estudyante kasi open ang line mi po, ang guidance, tapos open ang line sa estudyante. So pag may siring po kayan, conscious kami kayan, talagang kunyan kami na action tulos kayan kasi kumbaga gusto mi tulos na makuha, mariparo, tangaring ma-protect si Aki, may protect man ang kadaklan ng mga estudyante po. Si Principal Dr. Sulpicio Alperes kan Camarines Sur National High School. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, iauna sa 95% ang natatapos kan construction kan Coastal Road sa barangay kan Karanan sa Pasakaw, Camarines Sur. Parte kan proyekto ni Congressman Elry Villapuerte, Congressman Mix Villapuerte asin Gobernador Luigi Villapuerte. Ganda sa parte mismo kan Pasakaw Balatan Coastal Road, 5% sana ang proyekto ang tinatapos ngunyan kan kontratista. Ang nasambit ng proyekto ana ikinukonektaman sa banwaan o ikukonektaman sa banwaan kan Ragay asin Digdi, maagi ang mga behikulo pa Manila asin da vice versa. Ini bilang parte kan Ragay Pasakaw Balatan Coastal Road na sarupang proyekto ninda Congressman Elry Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte asin banda ni Congressman Huribata. Uyan parte kan mga pahig ni Barangay Captain Randy Lanusa kada Barangay Karanan Pasakaw, Camarines Sur. Kunya po hindi sa Barangay Karanan, ito pong project na inaapot ni po nasa 95% na po ini yung tapos ining Coastal Road na kung saan pasiringon naman po iniigiyo sa Barangay Dalupaon. Ay, okay na po, okay na sir. Magayon na ang tinampo digdiyo. Nasa 5% na lang ang ni pa po. Tapuso na lang digdiyo na may 2.5 kilometers po iniyo. Abot na po yan digdiyo sa may sa Muya sa Zone 11 sa Rimao na madugtong po iniyo sa Suminabang, Dalupaon. Iko-continuous po ini pasiring sa Tinalmod. Tuwing pa na kung saan ang plano po kani iko-connect sa Ragay. Bago shortcut road po iniyo, pasiring Manila. Partiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Randy Lanusa kan Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Bapang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kahing Kalamba, Legazpi na 2 oras na lang pinapahimutikan kan PNR. Buyet Padere sa detalye. Pinahimutikan kang Philippine National Railways PNR ang naglalakop na barita o impormasyon online na magiging 2 oras na sila ang biyahe ka tren kung in kaso mabukasan na ang ruta hali sa Legazpi Sangkod Kalamba. Sigon kay Acting General Manager Giovanni Miranda, ba kung totoo ang baritan ini, dahil subot kaya ang arog ka ini halipot na biyahe ka tren, dagdag pa ni Miranda, sala ang mga impormasyon dapit sa mga pargit decks na luluwas sa publiko. Ang mga detalyeng iniday do subot tugma sa target timeline kan Department of Transportation at kan PNR.
Pig-angat campaigner ang publiko na magtiwala lang sa official na website as in Facebook page kan ahensya kung saan ipinapaluwas ang mga target dates kan proyekto as in iba pang detalyes sa ngunyan. Mayo pang petsa kung alin mabukas ang biyaheng Legazpi, Calamba. Para sa BBS News, Boyet Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. ATI Camarines Sur nagpaayag na nagkaigwanin paghiro sa presyo kan mga barakalo na puon pa kan Disyembre 2024. Darrell Banyas sa detalye. Sa pahayag ni DTI Camarines Sur Provincial Director J. Ablan, araw sobrang 180 produkto ang pigomonitor kan sa ilang opisina na mga basic as in prime commodities. Sinabi ni Ablan na nagkaigwanin price adjustment ng mga barakalon buon pa ka nakalis na Disyembre 2024, nagpakol sa 60% na mantinido ang presyo, 20% ang naglangkaw, mantang ang natadang porsentahe, iyo man ang nagbaba. Sigun sa opisyal, ang paghiro na ini sa porsentahe o sa presyohan, ang muli sa paglangkaw kan labor fee o ang aldawan ng sweldo kan mga obrero na igwang epekto sa presyohan man kan mga barakalon. Para digdi, paboro bago man subot, ang riribayan kan dolyar kontra peso, nasaro sa mga factors na pagbabago man sa presyohan, kan mayor na barakalon asin pangangaipo. Siring man nagkaigwanin pagdangkaw sa mga canned products, araw kan sa binas, corn beef, maging ang dairy products, na dependent man ang Pilipinas kikan sa ibang nasyon. Patakod kay ni ang sinambit ng price adjustment, ang masabing SRP sa mga produkto na mababakal sa mga merkado, tinulita ini naman subuot ang napagkaurulayan kay banan mga retailers as in manufacturers. Sa ngunyan, pigsyerto kan ahensya na padagosan sa ilang iligibong pagbantay sa presyo kan mga barakalong tangarig na o ini para man sa kapakaanan as in dahil man da subuot malugi ang mga manufacturers, siring man ang mga konsumidores. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang Bareta pagpagirumdum kan kabayanihan o girumdum kan kabayanihan kan sa Portipur, ginibo kan aldaw kan Sabado. Boss O Kaisminda sa detalye. Nagkaigwanin na programa na PNP Provincial Command katakod ka na paggirumdum kan kabayanihan kan sa Portipur na konsayin ka nakaaging aldaw nin Sabado. Nagkaigwanin na reclaying sa log mismo kan PNP Provincial Command nasampitan ng programa tanganing girumdumon ang naging kabayanihan kan sa Portipur na nangyari duman sa parte kan Mindanao. Nasampitan na programa nagkaigwaman na nin kabaing na programa duman sa PRO5 na konsayin siringman nasampitan ng programa paggirumdum kinibo alas 5 ni na amay na pagkaaga kan aldaw nin Sabado na konsain nasampitan ng paggirumdum tanganing ipagirumduman sa mga kahubinan naging kabayanihan kan sa Portipur na nagabuwis kan sa indang buhay tuman sa parte kan Mindanao. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping Junan mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Salamat, Junel. Mga pagkaribar dyan sa BBS FM. Kansay do mga bareta. Oras siya itong mga tugang. Alas 6:33 at yan mabalik kami para sa mga ultimong bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang kuryente, pagtabang sa mga komunidad na apektado kang climate change, pagpapusog ka mga infrastruktura para na itulos maraot, darakan pagbabago kang panahon, pangataman sa kapalibutan, asin mga kaparehas na bagay. Sa naram kang Climate Action Agenda kang Pilipinas, ibaba kani, nin 75% ang greenhouse gas emission ka nasyon sagod sa 2030.
30. Sigun bang ki Congressman El Rey, na ipananaloy na kaigwaning pagtitripon ang Technical Working Group para sa Carbon Pricing Instrument kan Pilipinas. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pa mga bareta niya tungkol sa lado lokal, abot sa 49 mga public school district supervisors, kaibanan ng mga school heads, as mga paratokdo ang nag-atindir as nagpasirarom sa first level ICS training o Incident Command System Training. Napiga kursor kang Environment, Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO Kamsur kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur kan nagtalikod na simana. Ang sinambit ng training, preparasyon sa epektibong management na incident, asin mga plano sa mga eskwelahan para ban sa seguridad ng mga estudyante asin mga personalis kan DepEd. Sigun ki District Division Superintendent Ruth Taduran kan limanan na 3 district sa sa mga nagbali sa sinabit ng training. Nakulang bagay ana sinabit ng kadagdag karaman takaning matawang prioridad an kapakanan ka mga estudyante baging ka mga staff kan eskwelahan in kaso may mga pabuto na kalamidad. Uli ka nasambit ng training, labi-labi man ang pasalamat kan DepEd Kamsur sa Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa pagkatao kan siring na mga incident command system training sa mga partokdo at mga pamayo ng eskwelahan para man maandaman ang mga paabuto na eleksyon bilang pagprotehir sa mga estudyante asin man mismong mga personalis kan eskwelahan. Mientras tanto mga tugang, dakula ang ibinaba kan mga kaso ng panunupig sa Camarines Sur kan nagtalikod na 2024 kumpara kan nagtalikod na 2023. Sa nangyaring meeting kan Camarines Sur Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, nairistro ang 174 kaso ng panunupig sa Camarines Sur kan nagtalikod na taon. Harayo ini sa bilang kan nagtalikod na 2023 na 236 na iyong pinakahalangkaw sa mga probinsya sa Kabikulan. Nagaruwas pa sa sinambit ng pagtitiripon na ang mga biktima ng panunupig sa Camarines Sur nag-iedad 13 sa 17 anyos. Ang banuan kan Sipukot Camarines Sur ang nainginot sa may pinakarakul na kaso na sinusundan kan banuan kan Goa asinman kan siyudad ni Iriga. Katakot kayan, paragos man pinapakusog kan Philippine National Police sa Camarines Sur anda sa ilang kampanya para labanan ang mga pang-aabuso sa mga biktima na napagaraman na kadaklan kinaimbeltuhan ka mga insistos o mga may kagibo, mga partidaryos mansanakan, mga biktima halis sa mga puwarang lugar. Balita na sa Luwaskan, Pilipinas, ngunyan. Pigboyagyag kan Central Intelligence Agency na posibleng naghali sa sarong laboratorio ang COVID-19 pandemic, sabi sa payag kan sarong tagapagtaram kang ahensya. Sa laog ng pirang taon, dilagtaw ng payag ang CIA dapit sa pinaghalian kang COVID-19 kung inimananggad darakan sarong aksidente sa laboratorio o naghali sa kapalibutan. Alagad sa mga huring simana kang Administrasyon Biden, pigsugo ni dating CIA Director William Burns, ang mga analyst asin scientificong ahensya na magtaw ng malinaw na pagpaliwanag pigkonsiderar ang importansya kang pandemya sa istorya, sabi kan sarong senior US official. Sigun sa CIA, ang hababang kumpiyansa sa indang pagkarkula na ang research-related origin kang COVID-19 pandemic mas posible alagad sinambit man na parehong plausible ang mga senaryo kang pinagalian hali sa laboratorio asin hali sa kapalibutan. Dahil mantulos nagsimbag ang Chinese Embassy sa Washington sa kagadan para sa komento. Mayong kalinawan kung ang CIA nakakuha ng bagong intelligence dapit sa pinaghalian kang COVID-19 asin kung paano ini nakatabang sa saydang pinakahuring pag-research igwang bagong pag-aadal na nagsusuporta sa teorya na ang virus pwede naghali sa rong merkado duman sa Wuhan,
sa China. Sa baretang sports mga tugang, nasungkit ka mga atleta kan Camarines Sur Tri-Team ang bidalya sa ginibong National Age Group Triathlon sa Subic Bay Freeport na kasugman Domingo. Sinda Geoffrey Anyo asin Ben Manapaw nagsungkit ning third place sa kanya-kanyang age group sa karera kang standard distance asin sprint. Mentras tantong nag-ikadwaman si Doc Joan Culyao Anyo sa age group para man sa sprint distance. Kakampi Network News. Yan ang mga balita sa Kakampi Network News. Kunyang pong aldaw na Lunes, 27 na kampulan na Enero taon 2025. Mga balita ng tabayanan, live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Asinman sa Samuyang online, sa Paikan FB Live. Sa pangarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, kaya banang ko sa lado technical, Ken Palma, Ali Puligdis sa studio kang Kakampi Kamsur Online. Ako po si Jun Bernas, mabalos kasi ng pagkantabay. Sagod sa masunod niya itong pagkatuning mga baretang amay, mga baretang on-air online. Digdi lang yan sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.